Hallelujah. Hallelujah, Lord. Itaas natin patuloy ang ating mga kamay. Bigkasin natin ang mga papuring para sa Panginoon. Hallelujah. We bless your name. We glorify you, Lord. We honor you. We love you, Jesus. Hallelujah. 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 We bless your name. We bless your name. Come on. Worship Him. Worship Him. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you, Lord. We bless your name. We bless your name. Hallelujah. Hallelujah. We glorify you, Lord. We glorify you, Lord. Thank you, Jesus. Father, in the name of Jesus, we thank you for this very moment, Lord, a very special day, because this is the day that the Lord has made. And so, Father God, even right now, kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon. Inaamin namin ang aming mga kahinaan at mga limitasyon. Ngunit salamat po dahil Ikaw ay nandito, Panginoon. At sa pamamagitan mo, Panginoon, kami ay pwedeng humarap, magpuri, luwalhatiin ka, pasalamatan ka. At mula sa iyong mga salita, ang bawat isa po sa amin ay mapalakas. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Tinataas ka po namin. Thank you, Lord, for the anointing. And we thank you for the blood of Jesus Christ, Lord. Walang virus na pwedeng makialam sa lugar na ito. Because we are covered with the blood of Jesus. Salamat po, Panginoon. We give you praise, Lord. We give you honor. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Bago tayo umupo ay ngitian. Mahirap na mangitian. Para tayong mga ninja at mga... tumingin lang tayo sa ating mga katabi at sabihin natin, Jesus loves you. Amen. Thank you, Lord. Pwede na po tayong maupo. Thank you, praise and worship team. Thank you, Pastora Kelly. Isang kagalakan po sa akin na makaulayaw kayo sa araw na ito. Hallelujah. Doon po sa amin ay meron tayong preacher, si Pastor Noni. Kaya sabi ko, I believe ito na yung panahon, makabisita ako sa House of Prayer at mabisita ko rin mamaya ang ating head elder, ang ating advisor, local advisor, Ninong Frank Rosario. At ngayong gabi, tayo pong lahat ay nandito, ngayong umaga, tayong lahat ay nandito ngayon upang makinig ng salita ng Diyos. At naniniwala ko, you have a bigger congregation today. Akala ng iba, nung nagkaroon ng pandemic, ay nabawasan ng miyembro. No. Nabawasan lang ang attendance ng Sunday, pero ang miyembro ay hindi. Sapagkat karagdagan sa ating physical gathering, ay marami pa rin tayong mga kapatid na nagsa-Sunday service sa pamamagitan ng live streaming. Amen? At sila po, kung sa lahat ho ng mga nanonood ngayon, dito sa GCF House of Prayer, kasama po kayo. Please transform your respective houses into the house of the Lord. Kahit nandyan po kayo sa inyong mga tahanan, magbihis po kayo. Hallelujah. At ilabas nyo ang inyong mga Biblia because you are part of the Sunday service ngayong umaga. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa lahat ho ng mga anak ng Diyos, pwede ho ba lahat tayo magsabi ng Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Well, a short story o a short testimony bago tayo magpunta
bago tayo magpunta sa message, I think everybody knows our story. Alam niyo siguro na nagbakasyon kami, ano? Alam niyo na nagbakasyon kami ng siguro 10 araw, pero niloob ni Lord yun. We believe our heart is right before God because of His grace. Kaya sinaliksik namin ng Panginoon, bakit Lord? Bakit nangyari ang ganoong pagsubok? And then ibinalik kami ni Lord doon sa tema ng anniversary. Ang tema kasi natin noong August 31, Hear us from heaven. Kaya yun ang naging theme ng anniversary, and during the anniversary, we transformed the anniversary into some kind of prayer revival. Yan. But we realized later on, that was not enough. Kulang pa yun. Kinakailangan maramdaman mo talaga yung theme. Kaya, yun, kami ay nagbakasyon. And during the vacation, nag-rise up ang maraming prayer groups. Tinawag naming prayer force teams. Hindi na cell group, prayer force team. Pinagsamang cell group at saka prayer ito. And because of urgency, everybody was praying for the bishop, praying for his family and some of the workers. Kaya masinsinan at saka intensified prayer ang nangyari. Nung kami nakatapos na sa bakasyon, nag-slow down din yung prayer. Wala nang urgency, no? And we realize that the Lord is leading our church into a deeper spiritual warfare. The Lord is leading our church, not only GCF Dagupan, but all GCFI. Dito sa House of Prayer, walang masyadong problema sapagkat babad na kayo sa panalangin. But if we are about to see, yung message kahapon sa Bible School, the Lord is really speaking to us na may mangyayaring visitation in the last days. And I want you to be sensitive enough. Yung iba ay nadi-discourage dahil sa pandemic. But I want you to see this. Every time bago magtrabaho ang Diyos, magtatrabaho muna ang dyablo. He will try to hinder the work of God. Maalala nyo, bago inirelease ni Noah yung kalapati, nauna muna yung uwak. Kaya bago kikilos ang Diyos, magtatrabaho muna ang kaaway. Itong 2020, nagtatrabaho ang kaaway. He tried to discourage all the churches. Kasi alam niya, ang susunod na taon, panahon naman ni Lord. Parang ayaw niyo. Amen? Kaya, imbes na ma-discourage tayo o ma-stress tayo, dapat excitement ang ating nararamdaman. Sige, mauna ka na, dyablo, kasi susunod si Lord. Maalala niyo yung Mount Carmel? Anong sabi ni Elijah? Sige, kayong mga false prophets, mauna na kayo. Susunod kami mamaya. At nung sumunod si Elijah, bumagsak ang apoy. At lahat sila ay nagbalik loob. There's a coming visitation, restoration, great revival. Kaya hayaan nyo lang na magtrabaho ang dyablo. Kung yan ang kanyang trabaho and there is a divine permission, hayaan nyo lang, magtiyaga lang tayo at manalangin sapagkat susunod naman tayo. Amen? Hallelujah. Okay, let's go to the message. Sa buong GCFI, meron tayong series of messages about the church. And we understand na ang book of Ephesians ay isa sa pinaka-spiritual na book. At bawat chapter ng Ephesians ay tumutukoy sa church. Kung napansin nyo yung series of messages, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, the church as the body of Christ, the church as the temple of God, the church as the mystery of Christ. Ngayon naman, the church as the new creation. And next Sunday, the church as the Lord's army. Family of God. Tapos, the church as the army of the Lord.
Okay, ang ating scripture ay matatagpuan sa Ephesians chapter 4. Sundan niyo po ang bawat isa sa atin. Ephesians 4:17. This I say, therefore, and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened and being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. Sandali lang, verse 17. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo at ipinapatotoo sa Panginoon na hindi na tayo dapat mamuhay na katulad ng pamumuhay ng mga hintil, na sa kawalan ng silbi ng kanilang kaisipan, ang kanilang mga pangunawa ay nadiliman, no? Na hiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kakulangan ng kaalaman, dahil sa pagkabulag ng kanilang mga puso, at ganon ang kanilang pamumuhay dati. Ibinigay nila ang kanilang sarili sa lewdness, yung mga lewd, mga bagay na hindi kagalang-galang, ano? To work all uncleanness, nandoon lahat ng karumihan at kasakiman. Let's go to verse 20. Sabi niya sa verse 20, but you have not so learned Christ, if indeed you have heard Him and have taught by Him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. 24, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. I-try natin itong i-translate sa Tagalog. Hindi ganyan ang natutunan nyo kay Kristo. Kung talagang narinig nyo siya at naturuan niya kayo, ang katotohanan na kay Jesus, verse 22, hubarin na ninyo yung lumang pag-uugali, yung lumang pagkatao na lumago ayon sa kabulukan ng, according to the deceitful lust, mga mapanirang mga kalaswaan. Yan. And be renewed, magbago na tayo ng espiritu ng ating kaisipan. Verse 24, isuot natin ang bagong pagkatao na nilalang ayon sa Diyos, na nandoon ang totoong katuwiran at kabanalan. Tama ba yung Tagalog ko? Next, verse 25. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbors, for we are members of the same body. We are members of the same, we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Let him who is tall steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Kung ganon, alisin na natin ang pagsisinungaling, magsalita tayo ng totoo sa ating kapwa, sapagkat tayo ay kasapi sa bawat isa. Huwag na tayong magalit, pwede tayong magalit pero huwag tayong magkasala. Huwag lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag niyong bigyan ng lugar ang dyablo. Yung mga nagnanakaw ay huwag nang magnakaw, kundi sila'y magtrabaho sila sa kanilang mga kamay kung ano yung mabuti, upang meron silang maibigay doon sa mga nangangailangan. Yan. Meron pa ba? Verse 29. Ano? Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. And do not grieve the Holy Spirit of God,
by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. Wala na raw mga bulok na salitang lalabas sa ating mga bibig, kundi ang lalabas ay mga mabubuti at nakakatulong sa kalakasan upang makapagbigay ito ng biyaya sa mga nakikinig. Huwag nating palungkutin ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang nagselyo sa inyo hanggang sa araw ng pagtutubos. Wala nang sama ng loob, galit, pagkamuhi, kaya'y pag-iinteres ng iba, wala nang masasamang pananalita, alisin na natin ito, kasama na lahat ng mga malisyosong espiritu. At verse 32, maging mabait tayo sa bawat isa, maging malambot ang ating puso sa bawat isa, magpatawaran tayo sa bawat isa, katulad ng ginawa ng Diyos na pinatawad niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Hallelujah. Ang tawag po dyan ay Winsoretic Translation. Okay. Let's go to the message. Ang buong chapter 4 ay tumutukoy sa church as the new creation. Isa na itong bagong nilalang. Hindi ho ito reformation, ito po ay transformation. Hindi ho ito religion, ito ay relationship. It is a new creation, ito ay isa ka ng bagong nilalang. Binanggit dito yung lumang pagkatao natin o lumang pamumuhay natin, at binanggit din dito yung bagong pagkatao natin o bagong pamumuhay natin. At bilang new creation ay hubarin daw natin yung lumang pagkatao at isuot yung bagong pagkatao. Our old life was a sinful, self-directed life. Ang ating lumang pagkatao ay isang makasalanang pamumuhay na ang nasusunod ay walang iba kundi ang sarili. Ang sarili. Pwede niyong tanungin, ano naman ang masama, pastor? Kapag sarili namin ang nasusunod, di ba dapat lang sarili nga namin ang masusunod kaysa ibang tao? Yes, may point ka, kapatid. Kaya lang gusto kong malaman mo that the self is sinful, it is limited, at sometimes, according to the book of Jeremiah, it is deceptive. Kaya minsan wala akong tiwala sa aking sarili. Kung minsan. Kasi kung minsan, yung sarili kong kaisipan na hindi kumukonsulta sa Diyos, laging nagkakamali. Pero may tiwala ako sa Diyos. Kaya yung aking sariling free will, kung meron mang free will, itinapon ko na yon. At yung God's will na ang inilagay ko dito, at siya na ang masusunod. Amen? Sometimes we cannot trust ourselves. Sometimes yung sarili natin, akala natin tama tayo, Hindi sa lahat ng panahon tama ka. Kung minsan may tama ka. Kaya pinakamaganda, yung kalooban ng Diyos ang sundin mo, siguradong hindi ka magkakamali. Amen? This is our old life. Ephesians 4:17, minsan magulo yung ating isip. Naguguluhan tayo minsan. Ephesians 4:18, minsan ang ating puso ay matigas. Ayaw nating sumunod. Nandyan yung pride. Ephesians 4:17, minsan confused ang ating mga isip din. And then 4:18 pa rin, impure and greedy thoughts. Aminin natin, there were times ng ating isip ay marumi, ng ating isip ay makasarili, ang ating isip ay minsan merong kasakiman. That is our old life. Ganyan ho tayo noon. Sabi mo sa iyong katabi, noon yon. Maganda yung may social distancing, Kasi pag walang social distancing, minsan nag-uusap yung dalawa. Parang may nagpipreach din sa likod. Ngayon, hindi ka makapagkwento kasi ang layo. Talagang nakafocus sa salita ng Diyos. Amen? Na talaga naman, behave na behave ang bawat isa. Hindi makapagkwento Kung magkwento, ang layo. Kaya maganda yan. Hallelujah.
Hayaan yung mamagitan sa atin ay ang Holy Spirit. Amen? Hallelujah. We have to admit this, na kung minsan ang ating isip, ang ating mga kaisipan ay confused, matigas, makasarili, malaswa, sakim. It's true. But that is our old life. Pwede bang sabihin natin lahat, totoo yan, Pastor, pero noon yon. Salita naman kayo. Amen? Totoo po yan, pero noon yon. Amen? Hindi kayo makapagsalita. Baka hanggang ngayon. Okay. Let's move on. Our new life demands a new lifestyle. Kung talagang nabago na ang ating buhay, dapat, kung talagang binigyan na tayo ng bagong buhay, dapat bago na rin ang ating pamumuhay. Nakuha niyo po? Kasi kung sinabi natin na bago na ang ating buhay, pero yung nakikita nila sa araw-araw ay hindi pa, they will not believe. Again, ewan ko kung na-share na ito sa inyo, pero meron tayong 3 katagang naririnig. Lagi. Number 1, uy, born again ka pala? Yung pangalawa, born again ka pa naman? Yung pangatlo, gusto kong marinig. Yan ang born again. Anong gusto niyo? Number 1, number 2, number 3? Number 3. Taga-Pangasinan kayong talaga. Yung una, uy, born again ka pala. Binago na ng Diyos ang buhay mo, pero hindi alam ng mga kapitbahay mo. Maaaring hindi mo ipinapakita. Dapat makita nila. Kasi kung talagang born again ka, kahit hindi mo sabihin, makikita nila. Bakit kaya nakangiti ito? Bakit kaya hindi na siya laging galit? Dati-rati suplado yan. Bakit kaya hindi na siya kuripot? Mapagbigay na siya. At saka dati-rati masasama yung lumalabas sa kanyang salita. Bakit ngayon puro Diyos na ang lumalabas sa kanyang salita, sa kanyang bibig? Makikita nila yon. Sabihin nila, yan ang born again. Ngayon, kung ang dati pa rin nilang nakikita ay yung buhay mong, tapos nalaman nila umaatin ka pala sa church, ay, born again ka pala? Di namin makita eh. Pero mas masakit yung pangalawa. Wala ka na ngang ipinakitang mabuti, iba pa ang ipinakita mo. Kaya sasabihin nila, born again ka pa naman? Nung bago pa lang akong young people, kasamaan kami ng loob ng kamag-anak ko. Anak, kasuntukan kami. Mas malaki ako, maliit siya, di kawawa siya. Nung kawawa na siya, sumigaw siya bigla. Sandali, ba't mo ako binubugbog? Sabi mo, Christian ka, di ba born again ka? Tapos sabi niya sa akin, born again ka pa naman. Sabi niya sa akin, naku, para akong binuhusan ng malamig na tubig. O nga, ba't born again na ako? Bakit ganun pa ang ginawa ko? Sabi ko, sorry. Pinsan, sorry. Pinsan ko yun. Masakit palang marinig yun. Ewan ko kung narinig nyo na yun. O ewan ko kung may naramdaman kayo masakit. Kasi sa akin masakit. Kasi pag nasa iyo na ang Holy Spirit, tapos sasabihin ng tao, bakit mo ginawa yun? Born again ka pa naman. Masakit yun. Kasi we are supposed to be the image of God. Kaya lang kapag ibang image ang nakikita sa atin, yun. Paano pa sila maniniwala? Sabi nila, born again ko pa naman. Amen? But anyway, lahat tayo nagkakamali. Importante, bumangon tayo at magpatuloy. At huwag na balikan. May tao ba dito? Kasi hindi naman tayo pwedeng magsisihan. Bakit? Lahat tayo meron eh. Importante, tapos na yan, bumangon ka, magpatuloy ka. Amen.
at tutulungan ka ng Panginoon i-prove yung image, yung new creation na yan. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Pansinin niyo yung Tagalog, all things have pasaway. Kita niyo? Yung mga pasaway, old things yun. Amen? Wala nang pasaway dito. Amen? Kasi yung mga pasaway, anong mangyayari? Pass away. Kaya ngayon pa lang, magbago na tayo ng pag-iisip. Okay, let's go to the next lesson I want you to see. Sa Mark chapter 2, verse 22, merong isang parable na ginamit si Jesus Christ. At gusto kong makita niyo yung principle dito. Mark chapter 2, verse 22. Pwede bang makibasa kayo sa akin? Kahit na basta makibasa kayo sa akin. Ready? Go! And no one puts a new wine into an old wineskin, or else the new wine bursts the wineskin. The wine is spilled, and the wineskin are ruined. But new wine must be put into new wineskin. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Walang tao na naglalagay ng bagong alak sa lumang lalagyan. Kasi kapag inilagay mo ang bagong alak sa lumang lalagyan, dalawang bagay ang mangyayari at hindi ito maganda. Bakit? Yung new wine, nangangailangan yung dahil sa fermentation. Yung new wine, nangangailangan ng bagong space. Kaya kapag ipinasok mo yung new wine doon sa lumang lalagyan, ang lalagyan nila, mga kapatid, nung unang panahon, ang lalagyan nila ay skin, balat ng hayop na tinahi. Tinawag nilang wine skin. Ang wine skin ay isang skin na pinalaglalagyan ng wine. Amen? Very simple. Hindi ho bote, hindi ho tapayan, kundi ito ay balat na tinahi. Ngayon, yung balat na tinahi, kapag ito'y bago pa, at ang ilalagay mo ay bagong alak, magre-require ng space yun. Itutulak niya yung lalagyan. At dahil bago pa, stretchable pa, flexible pa, okay lang sapagkat i-accommodate niya yung new wine at magtatagal silang dalawa. Pero kapag ang inilagay mo ay new wine, bagong alak, at ang pinaglagyan mo ay luma na, nabinat na, hindi na pwedeng mag-extend ng space, magkakaproblema. Kasi yung puwersa ng new wine, kapag inilagay mo sa old wine skin, itutulak niya yon. At dahil luma na, nabinat na, pupunitin niya yung lalagyan, masisira ang lalagyan, matatapon ang alak. Parehong masama. Kapag ang new wine, the new wine speaks of the new move of the Holy Spirit. Kapag ibubuhos niya ito sa atin, at naniniwala ako, we are about to see a great outpouring of the new wine. The new wine speaks of the Holy Spirit. Ephesians 5:18, be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Kapag ibubuhos niya ang kanyang Holy Spirit, nandyan ang presence, nandyan ang power ng Panginoon. Kapag ibubuhos niya sa atin, at ang buhay natin ay yung dati pa rin, makasarili, kasalanan, makasanlibutan, nandyan lahat ng hindi nandyan lahat yung dati nating ginagawa. Mga kapatid, sayang yung anointing na ibubuhos ni Lord sa'yo at masisira pa, pati testimony mo. Bakit sasabihin nila? Again pa naman. Kaya kapag ibubuhos na ng Panginoon yung kanyang yung kanyang alak, bagong alak, yung new move of the Holy Spirit in the last days, sana matagpuan niya ang bawat isa sa atin. Wala nang old wineskin dito.
wala na yung lumang pagkatao mo. Ang meron sa iyo ay yung bagong pagkatao, nakareding tumanggap ng bagong espiritu ng Panginoon. Amen? Sabi niya sa Old Testament, sa Ezekiel, sabi niya, aalisin ko yung pusong bato. Meron palang pusong bato. At papalitan ko ng pusong laman, malambot, para kapag isinulat ko ang aking pangalan, isusulat ko ang aking salita, hindi na sa bato, isusulat ko ang aking salita sa kanilang mga puso. Kaya kahit saan sila magpunta, dala-dala nila ang aking salita. Listen to this. I challenge everybody as a church, because we are new creation, let us live a new lifestyle. Huwag na nating ibalik yung dati nating pag-uugali na makasarili, mayabang, laging galit, kasanlibutan, malaswa, ang pera, lahat ng mga ugaling yan, alisin na natin. Kasi ang hinahanap ng Panginoon is the new man. Nandyan yung pagpapakumbaba, yung humility, simplicity, purity, innocence. Yan ang ng Panginoon eh. Pag ibinuhos niya ang kanyang espiritu diyan, hallelujah. Mayroon akong maalala, it's not in the PowerPoint. 2 Chronicles 16 verse 9. Ang mata ng Diyos ay tumatakbo, nagpupunta roon, nagpupunta rito. Ang mata ng Diyos ay nagsasaliksik sa iba't ibang lugar. Sabi niya doon, for the eyes of the Lord run to and fro. Sabi niya, He wants to show His power. Gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga taong ang kanilang puso ay bago at tapat sa kanyang harapan. Amen? Okay, magpatuloy po tayo. Kung pag-aaralan natin itong Ephesians chapter 4, meron tayong dalawang mababasa. Put off at saka put on. Tagalog, hubarin mo at isuot mo. Ano yung hubarin mo? Hubarin mo na yung lumang damit at isuot mo yung bagong damit. Parang pagdadamit din yan. Yung suot mo na marumi na, luma na, marumi na, mabaho na, nangangamoy na, hubarin mo. Dahil ibinibigay sa iyo ng Panginoon ang bagong damit. You will see in the book of Revelation, ang mga banal, ang mga mananampalataya, makikita nyo sa book of Revelation na babanggit lagi, nakasuot sila ng puting damit. Ang puting damit na yan ay tumutukoy sa malinis na pagkatao, banal na pamumuhay, banal na pag-iisip, banal na pananalita, banal na pamumuhay. At dapat lang, yun ang ating isuot. Amen? Ako naobserbahan ko, lalo na pag-uwi mo sa bahay, kahit na bago yung damit mo, kapag marumi na, parang hindi komportable na maligo ka, tapos isuot mo ulit yung, nasubukan niyo ba? Yung hinubad mo yung maruming damit, naligo ka, tapos isinuot mo, yung lumang damit pa rin. Well, parang walang silbi yung pinanligo mo. Bakit? Yung isinuot mo, marumi na naman. At tandaan ho natin, minsan ang tinitignan ng mga tao, nakatingin sila sa atin. Amen? Amen, mga kapatid? Yung baso, pag iinuman mo, dapat malinis. Yung iba naman, kahit na bago, kung ang pinagbuhusan mo arenola, kahit sabi mong di pa nagagamit, sa isip ng tao, bakit? Arenola eh. Diba? Iba ka agad ang papasok sa kanilang isip, yung old mindset. Minsan nga namimili ako dyan. Sabi ko, bakit nyo inilalagay yung pera nyo sa arenola? Kasi pastor, swerte. Oh, ganun ba? Swerte pala yung arenola. Sige, pag yumaman kayo ng konti, ilipat nyo sa Eridoro. Sabi ko, okay. Yung buhay Kristiyano, meron kang huhubarin at meron kang isusuot. And look at this. Hindi mo pwedeng isuot yung bago
kung hindi mo pa hinubad yung luma? What is the use, no? Kahit naligo ka at isinuot mo yung lumang damit mo, wala ring silbi yung pagkaligo mo. O kaya'y nagsuot ka ng bago, pero hindi mo inalis yung luma, what is the use? Meron kang huhubarin muna bago ka merong isusuot. Para matanggap natin yung masaganang pagpapala ng Panginoon, alisin muna natin yung mga bagay na dapat alisin sa ating pamumuhay. Amen? Are you there? Ano ang mga dapat nating alisin? Okay, let's move on. Sa ating pagpapatuloy, there is something to put off and there is something to put on. Pakipalitan nga yan. Put on. There is something to put off. Yung lumang pagkatao, inside of us, napakaganda itong picture. No? Bago mo isuot yung malinis na pamumuhay, hubarin mo muna yung lumang pamumuhay mo. You have to, before you put on the new man, you have to put off the old man. Okay. Sa ating pagpapatuloy, ano ba itong dapat na alisin natin? Ano ba yung mga dapat na hubarin natin? Isa-isahin natin. Number 1, balikan natin yung Ephesians chapter 4 kasi nandyan yung lumang pamumuhay at bagong pamumuhay. Ano yung hubarin natin? Verse 24, hubarin daw natin o alisin na natin yung pagsisinungaling. Pag born again ka na, maging totoo ka, huwag ka nang sinungaling. Ano pa? Yung galit. Alisin natin yung galit. Sabi niya dyan. At kung tayo'y magagalit man, siguraduhin natin na hindi tayo nagkakasala. Pwede ka palang magalit na hindi nagkakasala. Katulad ni Kristo, nagalit siya pero hindi siya nagkasala. Bakit? Kasi yung focus ng kanyang galit ay wala sa personalidad, nandoon sa issue. God is angry with sin, but He is not angry with the sinner. Nakuha niyo ho? Kaya dapat ang galit ay hindi dapat lubugan ng araw. Kung magagalit ka daw, sabi niya, bago lumubog ang araw, dapat wala na yung galit mo, dapat nagpatawad ka na. Ibig sabihin, dapat yung galit mo hindi lalampas ng 24 hours. Yung iba, 3 months na, galit pa rin. Ay talagang doon na yung galit, dadalhin ka na niya sa kasalanan. Hindi ko siya mapatawad. Tuwing nakikita ko siya, galit ako. Nandoon ka pa sa lumang pagkatao. Alam niyo yung anger na yan? Lagyan niyo ng letter D sa unahan. Danger. Okay, ano pa? Stealing. Pagnanakaw o kay pagkuha ng mga bagay na hindi mo pag-aari. You have to be contented. Kung ano man mayroon ka, huwag kang, sinabi sa Biblia, Ten Commandments yun, thou shall not steal. At sinabi rin niya, huwag kang magkaroon ng pagdanasa sa pag-aari ng iba. Hubarin na daw natin yan. Amen? Ano pa? Mga corrupt longing, mga pagnanasang, nandyan kasi yung tinatawag na kalaswaan. Alisin daw natin yan. And then, stop grieving the Holy Spirit. Paano natin nagigrieve ang Holy Spirit? Kapag tayo nagkakamali, nagigrieve ang Holy Spirit. Pero ang ginagawa ng Holy Spirit, kinukonvict niya tayo. Kinukonsensya tayo o kay kinukonvict tayo, nangungusap siya sa atin at sinasabi niya, anak, mali yan. Ngayon, kung pinapatigas mo ang iyong puso, doon nalulungkot ang Holy Spirit. Alam niyo, ang masakit dito, yung Genesis chapter 6, verse 6. Anong nakalagay doon? Hindi habang buhay, susuyuin kayo ng aking espiritu. Yes, susuyuin tayo. Anak, tama na yan. Anak, magsisi ka na. Anak, mali yan. Anak, ibalik mo yan. Anak, mali yung sinabi mo. Magsisi ka at bumalik ka na sa akin. Gagawin ng Holy Spirit yon. Kaya lang, kung matigas ang iyong puso at sasabihin mo, ayaw ko nga, pagpapatuloy ko ito. Then, ang susunod dyan sa grieving the Holy Spirit is quenching. Papatayin mo. Hindi mo mapapatay ang Espiritu. Pero yung pagkilos niya sa'yo, mamamatay na yon. Kasi sabi niya, hindi habang buhay nandyan ako para suyuin ka. Sabi ng Panginoon, be holy, for I the Lord
I'm holy. Hindi siya pwedeng makipag-fellowship sa isang taong matigas ang puso. Pag tayo nagkamali, magpakumbaba tayo, bumangon tayo, magpatuloy tayo. Pero kung magkakamali ka at ipagpapatuloy mo yan kahit kinukunbik ka ng Holy Spirit, dalawa lang yan. Pwedeng matigas ang puso mo talaga. Or, baka hindi ka pa born again. Akala mo lang born again ka. Kasi ang totoong born again, 1 John 3:9, ang totoong born again, ayaw na niyang gumawa ng kasalanan. Kung ganun, sinasabi niyang born again siya at nagtatampisaw pa siya sa kasalanan at kinukunbik na ng Holy Spirit ay hindi niya nararamdaman, baka hindi siya talaga born again. Kasi kung talagang born again siya, dapat maramdaman niya yung conviction ng Holy Spirit at magsisisi siya at magbabalik loob kaagad sa Panginoon. These things, sinungaling, galit, pagnanakaw, mga maling pagnanasa, at yung pinapalungkot natin ang banal na spirito, hubarin na natin yan. Amen? Pag tila ba't ilaksubtan, ibasibas tayo. Forsake it. Talikuran natin, hubarin natin. Huwag na nating tignan, huwag na nating balikan. Ngayon, kapag nahubad na yan, then we can put on the new man. Pwede na nating isuot ang bagong pagkatao. Yung new self. We can now put on the new self. Isuot na natin yung bagong pagkatao natin. Nung ako'y na-born again, na-inlove talaga ako kay Lord. Tumigil ako sa lasinggo ako noon. At the age of 18, lahat iniinom ko talaga. Hindi ako naglalakad pa uwi. Kagabi. Gumagapang ho ako pa uwi. Sabay suka dito, suka doon. Payat na payat si Pastor Winsor. Grabe, no? Ay, hindi Pastor yun. Nandyan din, lahat ng kalukuhan nandyan. No? Sugal nga lang, sugal tsaka chicks, yan lang hindi ko pinakialaman. Pero yung paglalasing, tsaka yung mga bawal na yan. Nung ako'y na-born again, bumalik ako sa amin sa Bacayao Norte. Tangan ko yung mga barkada ko. In love ako kay Lord. Pinuntahan ko sila, naabutan ko sila, nag-iinuman. At umupo ako sa kanila. Winsor, matagal kang di nakita . Kumusta ka na? Ito, uminom ka. Binuksan yung isang beer. Sabi ko, I'm sorry. Sabi ko, pasensya na kayo . Kasi, yung Winsor na kilala nyo noon, patay na yun, sabi ko sa kanila. Sabi sa akin, sino ka? Sabi sa akin, hindi naintindihan yung mga Biblia, hindi naintindihan yung mga terminology natin. Ay, tsaka ko in-explain, nagsisi na ako sa aking kasalanan, tinanggap ko na si Jesus at binigyan na ako ng bagong pagkatao. Ito isang bagay na gusto kong i-share sa inyo. Yan. Binigyan na lang ako ng pop cola. No? But the point is this. Kapag talagang bago ka ng nilalang, masayahin ka at excited kang ipagsabi na ikaw ay binago na ng Panginoon. Amen? So, ano yung bagong pagkatao natin? Let us be truthful, maging totoo na tayo. Magpakatotoo na tayo. Let us be honest, especially sa mga pagtatrabaho. 4:28 ang sinabi dyan, yung mga nagpapasweldo, bigyan sila ng tamang tinatanggap. At sa lahat ng bagay, we have to be honest, tagus-tagusan. Wala tayong dapat na itago. And then, let us help the needy. Magiging matulungin tayo. Let us build one another. Magpalakasan tayo sa bawat isa. Kapag ikaw ay isinuot mo na yung bagong pagkatao mo, gustong-gusto kang puntahan ng tao kasi every time na they will come to you, lumalakas sila. Kaya kapag lumalapit sila sa iyo at lumalakas sila, born again ka na. Ngayon kapag lumalapit sila sa iyo at kumakalas sila, abay, delikado ka. No? Then, isuot na natin yung kindness and compassion. Magiging mabait ka, magiging maawain ka. Amen? And then, ito pa. Makikita nila na ikaw ay totoong nasa iyo na ang bagong pagkatao.
Kasi mapagpatawad ka. Marunong ka ng lumunok ng swallow your pride. Marunong ka ng magpakumbaba, magpatawad, umunawa, tumanggap. You know how to forgive, how to release, how to bless, how to understand, and how to accept people as they are. Bakit? You are a new man. Kapag itong new man na ito ay nakikita na sa ating buhay, then you are ready for the new wine na ibubuhos ni Lord sa inyo. Amen? Ito ang aking declaration, Pastor Gurley, Pastor Kelly, Pastor Israel. Ang 2021 ay pagbubuhos ng new wine. Ang 2021, it is the year of the Lord's favor. It is the year of the Lord's mighty work. It is the it is the year of God's visitation. Kaya 2020, nagulat tayo, 2020, lahat tayo naapektuhan. In some ways, because of the pandemic, nagtrabaho ang dyablo. Maraming na-stress, maraming na-discourage, pati mga churches na apektuhan. But God gave us a new strategy. Salamat at you are very sensitive to the work of the Holy Spirit. Alam nyo, part of the new normal, listen to this, part of the new normal is the online ministry. 8 sa 10 Pilipino naka-online. Karamihan sa young people, alauna na ng madaling araw, naka-Facebook pa rin. Umamin na kayo. Kaya minsan, paggigising, sabi ko nga, miyembro ng kumbo. Kung bumangon, tanghali na. Dahil dyan, ang tawag ko dito, this is a new kind of technological idolatry. Ang tawag nila ay technolatry. Hindi na nila maharap yung mga dapat na harapin kasi lagi na lang silang nasa gadget, nasa Facebook, nasa YouTube, nasa internet. At ang hindi maganda doon, hindi lahat ng pinapanood nila ay maganda. It's true. Ginagamit ng dyablo yung internet. Nandyan lahat ng kalaswan, ng demonic. Pero hindi demonyo yung computer. Ang demonyo, yung espiritong nagtatrabaho doon. Bakit hindi natin bawiin? Nothing originated from the devil. Wala hong pag-aari ang dyablo, lahat ninakaw lang yan. Bawiin natin itong technology na karunungang ibinigay ng Diyos sa tao at gamitin natin for the glory of God. Amen? Pag-uwi niyo mamaya, balikan niyo po yung itong Facebook page ng House of Prayer. I-share ninyo. Ako'y nakikiusap sa lahat ng GCF Dagupan na bago kayo makatulog, bago kayo matulog, kasi nagpipreach ako every night, magmula March 16 hanggang ngayon, dire-diretso yan, online, every day. Naputol lang ng 10 araw. Nagbakasyon lang ako, nagbakasyon. Pero ang pakiusap ko sa lahat ng GCF, kung hindi nyo man mapanood sa inyong pagod or for some other reason, siguraduhin nyo lang nakapag-tag and share kayo. O kahit hindi na kayo nakapag-tag, nakapag-share kayo. And it's good that the Lord is working sa GCF House of Prayer. Meron kayong online ministry at kasama kayo sa mga tinitrain ng bagong technology through the River Life, if you remember. At meron pang blessing na darating. Hallelujah. Use it for the glory of God. Ako'y nakikiusap sa lahat, bago kayo matulog, i-share nyo itong Sunday service ngayon. At kung may mga nagpipreach na sa inyo na pastor, i-share nyo rin. Kung wala pa, yung sa akin na lang.
Puntahan nyo yung aking Facebook account. Share, who knows? Hindi importante kung saan sila umatin, basta maka-attend sila ng church. Wherever. Kasi hindi natin inisip yung puro GCF lang eh. Kahit saan sila umatin, basta body of Christ. Ang importante na bago ang kanilang buhay, nahubad yung lumang pagkatao, maisuot yung bagong pagkatao, at makita si Kristo sa kanila. It doesn't matter kung saang church. Amen? Hinahamon ko yung mga pastor dito mag-preach online. Hallelujah. If you cannot do it, then yung akin na lang, i-share ninyo. Pero ang importante, yung every Sunday na nangyayaring gawain, i-share po ninyo. Amen? Are you ready for the new wine? Tayong lahat ay tumayo. Let us worship the Lord. We will ask the Holy Spirit to have an initial outpouring of the new wine today. Are you ready? Are you ready? At hindi kinakailangan mag-lay hands because of the social distancing. But the Holy Spirit is not limited. Kahit walang lay hands, if your heart is there, if your faith is there, the Holy Spirit can come to you. Just raise your hands and receive the new wine of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless you, Lord. Get ready. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. Oh, Lord. Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Prepare for the new wine. Yes, Lord. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you In spirit and in truth. Yes. Thank you, Lord. For your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Aawitin pa natin to minsan. I want you to pray in the Spirit. GCF, House of Prayer, rise up. Open your mouth. Begin to worship the Lord in the Spirit. Hallelujah. We will sing this one more time, and I want you to get ready. Itaas ninyo ang inyong mga kamay. Tanggapin nyo ang bagong alak ng Espiritu ng Diyos. Come on! Rayandalala Karabos Shande! Hallelujah! You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Come on! Open your mouth! Receive! Receive the new wine! Receive the new anointing!
Come on! Tanggapin nyo yung bagong alak. Tanggapin nyo yung bagong espiritu. Tanggapin nyo yung bagong pagkilos ng Diyos. Hallelujah. Receive the new anointing. Receive the new wine. Receive a new outpouring. Receive a higher level of revival. In the name of Jesus. Rababakala bakaraba yandalala korabausha. Shandiri yandalala korabo yandalala korabausha. Holy Spirit. Wine. Fire. Living water. Breath of God. In the name of Jesus. Yes. Magiging matatag ang buhay nyo. Magiging matagumpay ang buhay nyo. Magdadala kayo ng maraming kaluluwa sa Panginoon. Makikilala kayo as a church full of God's glory. Fire! Rababakala bakarabayan dalala korabausha. Yes, Lord. Yes, Lord. Rayan dalala korabayan dalala korabausha. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I declare that the Lord is preparing you to a new move of His anointing. I declare that the praise and worship will move in the prophetic worship. That the intercessors will move with signs and wonders. That the pastors here will preach the word powerfully, Lord. Conviction will come. Hallelujah. Hindi man namin makita in the physical because of the situation. But this church will draw a lot of people for the glory of God. And we give you praise. Let this church, ayan nyo na ang church na to, ay makita na isang simbahang in love sa Panginoon. Hallelujah. Kumikilos sa kabanalan at lumalakad sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon. We give you praise. We give you honor. In Jesus' name we pray.